Ako, nandito na naman tayo. Hindi ko tiningnan yung schedule ko for today. Akalain mo yun. Akala ko 7:45 pa rin ako. Yun pala 8:45 mga besh. Kaya ayun, ang aga-aga ko dito sa trabaho. Yes, nandito ako sa parking. So, dahil doon, ang dami ko namang nagawa. Sabi ko, ganun, maaga pa pala ako. Ang ginawa ko, time to ano pala, i-cancel ko yung aking military star card kasi hindi ko naman ginagamit. Na ano lang ako, yung isa ko pang isipin, sabi ko, dami-dami ko ng credit card. Well, isa pa lang naman ang credit card ko. Bali yung isa, dalawa. Ito nga military star card, pinakancel ko na kasi hindi ko naman ginagamit. Ang madalas kong ginagamit is yung isa kong credit card na galing sa bangko ko. Yun. Pero yun, pinatanggal ko na nga ngayon. Tapos, maghahanap ako ng ibang credit card na may magandang points. Yun. Well, maganda naman talaga ang USAA. Kaya lang is hindi yun ang ginagamit kung ginagamit ko yun sa bangko. Ay, naku. Anyways, magkukwento tayo. Eto siya. Reaction video. Sabi niya, paano nyo sinabi sa parents nyo na gusto nyo na umalis at bumukod? Wow, may ganun pala. Ako kasi, alam nyo, yun sa amin nangyari na lang walang sabi-sabi, walang paapaalam na bubukod na. Basta gawin na lang. Lalo na kung ikaw ay old enough na naman, magdesisyon ka na nang sa'yo. Bakit kailangan mo pang, well, pwede mo naman sabihin sa magulang mo, if, alam mo, gusto mo talaga, sabihin mo sa magulang mo, bubukod na ako, ganito, ganyan. Kailangan is, sana maintindihan nyo na ako ay nasa tamang edad na naman at gusto kong mabuhay ng akin, gusto kong ma-experience ang mabuhay ng akin, ganun, madali lang, yes. But anyways, in my situation, iba, yun, ako wala talagang paapaalam, talagang nabuhay na ako ng akin, umalis sa amin at namuhay ng akin. And ito naman, ang masasabi ko na ginawa ko naman sa anak ko ay ito. Yung anak ko, ini-encourage ko talaga na mamuhay ng kanya. Sabi ko sa kanya, anak, alam mo ba, napakasarap mabuhay ng sayo. Napakasarap na magkaroon ng sarili mong buhay. Alam ko na ikaw ay maki-family. Alam mo yun, parang tinataboy ko yung anak ko. Actually, hindi ko naman tinaboy talaga ang anak ko. Gusto ko nga kasama ko siya hanggang sa pagtanda ko . Kaya lang naisip ko, is para din naman sa kanya ito. Gusto ko na siya ay magkaroon ng sarili niyang buhay. Gusto ko na hindi siya, yung parang, alam mo yun, hindi rin naman kasi healthy na magkakasama kayo sa isang bahay. Lalo na kung kayo ay super, yung family disoriented, ganyan. Hindi siya maganda na magkakasama kayo sa bahay. At kahit pa oriented kayo, hindi pa rin maganda na magkasama kayo sa bahay. Kasi, doon papasok yung parang dedepende yung isa sa inyo . Dedepende yung anak nyo sa inyo. Hindi sila magkakaroon ng kalayaan para sa sarili nila. Hindi sila matututo na magdesisyon para sa kanila. Ito ay para din sa kanilang own good, own improvement, kumbaga. So, pinaliwanag ko sa anak ko, sabi ko sa anak ko, magandang meron kang sariling bahay kasi makokontrol mo yung mga ayaw at gusto mo sa buhay mo. Mahawakan mo yung sarili mong buhay. Alam mo yun, magkakaroon ka ng peace of mind at saka kalayaan nga. Halimbawa, isang example na lamang, gusto mo ng malinis na bahay, you can do that on your own house, Kasi sa aming bahay, kaming tatlo, alam nyo, malinis naman yung bahay namin. Minsan, ang dami lang patong-patong. Hindi naman yung sasabing hoarder, no? Hindi pa naman kami hoarder. Minsan, walang time, alam mo yun, ang dami kong mga labahin na nakatambak sa laundry basket or mga tupiin na nakatambak sa laundry basket. Tapos sa lababo, never ending yan. Hindi mo nakitang empty yan, napakabihira. Lagi na lamang may hugasin. Katatapos mo lang maghugas, meron na namang hugasin. So, ganun na nangyayari. Sabi ko sa kanya, kapag solo ka, alam mo, wala kang maging problemang ganun. Yung issues mo is masusolve mo. Magkakaroon ka, mapapanatili mong malinis yung bahay mo, walang magkakalat, walang mag-iiwan ng mga hugasin, basta walang stress, sabi ko sa iyo. At saka hindi ka ma-stress na walang magtatanong sa iyo kailan ang uwi mo, nasaan ka, anong oras ang dating mo, sino kasama mo, yung mga ganun. Walang magtatanong sa iyo ng ganun unless gusto mo ng ganung buhay. Ako ayoko ng ganun, kaya talagang yun ang pinakang kinainis ko. Yung tatanungin ako, nasa na ako, kailan ang uwi ko. Yung sinabi mo na sa kanya na umalis ka, na may pinuntuhan ka na sa ganitong kang lugar, pero tatanungin ka naman anong oras ang uwi mo or mga ganyan. Ay, nakakainis yun. Pag hindi mo gusto yung ganong sitwasyon, mainis ka talaga. So, yun. At saka, kokontrol mo rin, ma-handle mo yung mga expenses mo. Alam mo yun? Yes.
Maganda kasi kapag solo ka talaga. Sabi ko nga sa iyo, you will create your own sanctuary kapag may sarili kang bahay. And ngayon na nabubuhay na ng solo yung anak ko, talagang na-feel niya, naintindihan niya yung mga sinabi ko. Sabi niya, ma, tama ka talaga. Napakasarap talaga ng buhay na single. I mean, wala naman akong problema sa iyo, ma. Talagang ako, I don't mind na kasama kita. Gusto ko nga kasama kita eh. Kaya lang is, alam mo yung tama ka talaga eh. Yun. Dahil talagang okay na okay ako. Gustong gusto ko yung buhay na solo ako, sabi niya ganun. Kasi masarap talaga sa pakiramdam. Talagang ako may kapayapaan kagaya ng sinabi mo. Okay naman, unti-unti ko na nararamdaman na itong apartment ko is my home, sabi niya ganun. Masarap sa pakiramdam, sabi niya ganun. Talagang ako ay nai-enjoy ko yung buhay ng pagiging solo, sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa iyo eh, 'di ba? Kaya ito pa ha, anak, pag ikaw nagkaroon na ng girlfriend, sabi ko sa iyo, ikaw yung tao na gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng peace of mind. Isa pa yan na kailangan consider mo. Kasi pag nagkaroon ka ng girlfriend, live-in, asawa, ay, Diyos ko, isa pa yan na magbibigay din sa'yo ng stress. Kung ikaw yung tao na gusto mo ng peace of mind, tapos ang nakuha mo, nagkaroon ka ng relationship, tapos war freak yung nakuha mo, ay, Diyos ko po, hindi ka magkakaroon ng katahimikan, sabi ko sa iyo. So, isipin mo yun. Tanungin ka niya, nasaan ka na, ganito, ganyan, sino kasama mo, tapos magsiselos pa, Diyos ko. Ay, nako. Talagang sabi ko sa'yo, mabubulabog ang katahimikan mo kung gusto mo ba ng ganun. Tapos, nagsasama na kayo, nag-live-in na kayo, nakita mo sa kanya na, meron ka nakita sa kanya, dumi-dumi niya pala sa bahay, hindi marunong sa buhay niya, tapos, basta, so, para ka lang nagdala ng kaguluhan sa buhay mo. So, kung ikaw yung tao na gusto mo pangalagaan yung peace of mind mo, yan ang susundan mo sa buhay, papangalagaan mo. Hindi ko sinabi na huwag kang magrelasyon. Hindi ko sinabi na huwag kang umibig, huwag kang magmahal. Pwede mo pa rin subukan na tingnan mo kung kaya mo talagang i-handle, kung gusto mo talaga yung ganung buhay. Pero kung hindi at ang mangkuha mong babae ay yung babaeng kukontrolin ka sa lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, pati yung kapayapaan mo na gusto mong i-maintain, tapos yung nakuha mo ay hindi niya binibigay yun, ay sabi ko sa iyo, gulo. So, kung gusto mo ng ganong buhay, sabi, na para kinikinita ng anak mo, sabi niya, nakikita ko na mami sa vision ko, sabi niya ganon. Ayoko ng ganong buhay. Enjoy na enjoy ko nga yung buhay na solo living, tapos biglang ganon na yung magiging buhay ko. Naku, wag na lang ma, dito na lang ako. Sabi niya ganon, I stay being single. Sabi niya, I don't mind ngayon. Sabi niya ganon. Sabi ko, wala namang problema, i-try mo pa rin, subukan mo. Pag nagustuhan mo at kaya mong i-handle, walang problema. Yun. Pero sabi ko sa'yo, pag nakuha mo yung war freak, tapos kukontrolin ka, halimbawa, pati sahod mo, ay siya na din ang maghahawak sa sahod mo, at hindi mo na pakinabangan, hindi mo na nakita ni anino yung sahod mo, ay Diyos ko, doon ka nakabahan. Dahil yun ang nakakatakot. Kasi mahirap yung pagkatiwala ang pera, lalo na sa ibang tao. Okay? Kaya ikaw talaga maghahawak ng pera mo. Unless yung mapangasawa mo or makita mo yung magiging partner mo is talagang marunong sa buhay, marunong sa pera, at walang bisyo, walang adik-adik na bisyo. So, yun, pwede mo ipagkatiwala sa kanya yung pera sa kanya. Pero kung hindi, at nakita mo na siya lang ang tumatanggap at kumukuha ng pera mo, pero hindi mo na rin magawa yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, hindi mo na rin magastos yung pera mo, halimbawa, pati mga bills, nanganganib na kasi hindi niya rin binabayaran yung bills mo. Tapos, hindi mo rin nakikita yung pera mo, hindi mo rin, alam mo, gusto mong gumastos, at ikaw yung kailangan mo ng pera, diba? Ikaw yung nawala ng control sa pera mo. Sabi ko sa iyo, naku, mahirapan ka. Pag yan ang pinasok mong buhay, ay gulo din. Sabi niya, ay, ayoko ng ganun, ma. Sabi niya ganun, ayoko. Wag na lang, dito na lang ako. So, yun ang kagandahan kapag ikaw ay living alone, single, walang makikialam sa'yo, walang mag-aana sa'yo. Yun. Kaya talagang sabi ko mahalaga pag ikaw ay nag-asawa na, pipiliin mo talaga yung mga papangasawa mo. Sabi ko sa kanyang ganun. Huwag kang papayag na ang makukuha mo ay magdadala lang ng kaguluhan sa buhay mo. Sabi ko sa iyo, dahil hindi ka magiging masaya pag ganun, kailangan yung makukuha mong mapapangasawa mo is magkasundo kayo, pareho kayo ng goal sa buhay, at hindi kanya, yung parang hindi war freak, hindi ka
kukontrolin, na hawakan sa liig, na nawalan ka na ng kalayaan sa buhay mo. Ay Diyos ko, yun ang mahirap sa buhay. Mahirap kapag ikaw ay ang nakuha mo'y ganun, dahil hindi ka maging masaya noon, sabi ko sa iyo, lalo na kung ikaw, sabi ko, ang gusto mo ay yung taong may kapayapaan. Okay, kung gusto mo naman ng gulo sa buhay, ay di sure, why not, yun ang gunin mo, walang problema. Kung gusto mo ng stress, ako kasi ayoko din ng stress sa buhay, kaya ayoko din ng mga ganong tao. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi rin kami magkakasundo kung gano'n ang makukuha ko sa buhay. Yun, talagang iiwanan ko kasi ayoko ng ganong tao. Ba't naman ako yung parang ikukulong niya sa buhay na gusto niya, di ba? Ayoko ng ganon. Anyway, papasok na ako sa trabaho. 8 pa lang naman, pero kailangan ko nang pumunta sa banyo at ako'y ihina. Alright, hanggang sa muli, sana'y nakatulong sa inyo dun sa mga gustong bumukod, okay? Alright, bye!